Hustisya ang panawagan ng pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Ang kanilang giit dapat ding managot ang mga magulang ng mga sospek dahil nakapagdala nga naman at nakagamit ng baril ang mga ito sa loob mismo ng paaralan. Hindi ba? Oo. Mainit ding pinag-uusapan ngayon yung anti-bullying at juvenile justice laws. Ito'y matapos maiulat na isa umano sa mga motibo ng mga sospek ay ang pagiging biktima daw nila ng bullying. May mga panawagan din na ibaba na sa 12 years old ang age of criminal liability. Grabe, alam mo, ikaw bilang magulang, hindi ba medyo matitigatig ka sa ganyang mga Oo. ganyang mga panawagan? Okay, para talakayin ang lahat ng ito, makakausap natin via Zoom si DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Welcome to Memo po, ASEC Masapol. Magandang umaga sa inyo, Willard and then Corina. Opo. So, bahagi nung immediate response po ng DepEd, yung pagbibigay po ng yung tinatawag ba na psychosocial support sa mga estudyante, ano po, faculty at staff na apektado dyan po sa insidenteng ganyan. Ano-ano po ang mga serbisyo na ito? Tsaka, sapat po ba ang resources ng ahensya para masagawa po yan? O baka hanggang batas na lang? Again, magandang umaga, Corina. Kahapon po, bumisita na po si Secretary Angara doon sa Tacloban, nandun po kami. At agara po naming pinulong yung mga school authorities at mga teachers, kasama po yung PNP at iba pang mga otoridad, lalo na yung DSWD, pati yung local government units, sila mayor and vice mayor. And then ngayon pong doon po nagkaroon na ng coordination at pinaubaya po muna namin sa PNP yung investigasyon hanggang sa makapagpalabas sila ng official result ng investigation. Sa part po ng DepEd, ang aming concern po ay makapagbigay ng agarang intervention, yung psychosocial first aid po. Unang-una sa mga teachers at saka yung sa mga estudyante. Ngayon pong araw ay gagawin po yung psychosocial session sa mga bata at sa mga teachers. Tinutulungan po kami ng iba't ibang sektor, halimbawa ng academe, yung UP Tacloban po ay nag-offer po ng services sa psychosocial intervention, pati po yung DSWD and then DOH at iba pang mga cause-oriented groups na tumutulong po sa pagpapatupad ng child protection policy. Sa Amerika, madalas po tayong makarinig ng ganito pong mga insidente ng school shooting. Medyo nakakashock na dito po sa Pilipinas, nangyayari na rin pala yan. Siguro dati pa, Willard, hindi lang natin nababalitaan. So ito na nga, mga pananaksak at baril, etc. Policy-wise, ano po ba dapat ang gawin? Kasi yung mga psychological intervention, okay, pwede rin. Pero how do we make sure that this doesn't happen again? Maganda pong tanong yan kasi kahapon na pag-usapan po yan doon sa meeting with PNP and then the DSWD. Just background ko rin na ang basic na tanong is bakit nakapasok yung baril doon sa school? So based doon sa report ng school principal, may problema ng konti yung fencing ng school. So mababa at pwedeng tawirin lang ng bata. So ibig sabihin yung offender po ay tumawid o tumalon doon sa likod sa bakod. Kaya agarang instruction ni secretary ay sa school specific sa school na yun ay ayusin yung fencing at yung hindi kayang talunin ng mga kabataan. At of course yung instruction na yun hindi lang po yan doon sa school, it resonates doon po sa lahat ng schools natin nationwide na agarang tingnan ang security premises nung school sa lahat ng public school. And even yung private school po kasi nangyayari na rin po yan sa private school. So, yun po ang immediate instruction. But of course, ang tanong diyan kaya bang pondohan ng DepEd yung pagbibili ng mga security gadgets like yung metal detectors, yung body scanners at iba pa. Sa current policy natin, mayroon na po tayong ganung measures po. But of course, alam natin na maliit lamang ang pondo ng mga schools ang mga pondo ng schools natin, pero of course pwede po natin yang dagdagan at lalo na medyo immediate po yung response dito para hindi na maulit yung pangyayari. At yun din po ang instruction ni Pangulong Marcos na
paigtingin yung seguridad sa bawat school natin. Okay, so madaling sabihin yan, magbibigay po ba ng pondo ang Malacanang? Para lahat po ng mga eskwelahan, private or public, may metal detector sa gate. Ngayon po, sa 2026 po, pwede po nating i-authorize yung mga schools natin na gamitin yung kanilang school funds to prioritize yung pagbili ng mga detectors na yan para sa school. Pero ang problema kasi, Corina, lalo na sa mga schools like, mayroon tayong school na ang population is 10,000, di ba? So hindi lang siya mangangailangan ng isang metal detector o body scanner, marami-rami po. At saka yung egress and ingress ng mga bata, kailangan ayusin din para maayos na papasok yung mga bata at hindi mahuli sa kanilang mga aralin. Sa bagay, parang nightmare din. Parang bangungot din kung isipin mo, paano ba natin i-implement ito? Asek Roger, Corina, isa rin sa mga sinisilip na anggulo ng pulis ngayon, yung biktima daw ng bullying, yung mga sangkot dito sa shooting incident. Totoo nga ba ho ba ito at ano ho ang ginagawa ngayon ng DepEd patungkol sa issue ng bullying? Talamak pa rin ho ba ito sa mga paaralan? Yung angulo na yon, Willard and Corina, yun na sinasabi na yung offender ay nabully rin. Sa kasalukuyan ay ini-establish pa po natin yung ganong angulo. Pero based po sa initial na conversation with the advisor and then the principal po, yung offender, yung maliit po, yung grade 10, yun yung medyo na maraming pinutukan. Loner po talaga yung bata. Pero hindi naman siya violente. Hindi naman nakitaan na ganong violent. Medyo tahimik lang talaga siya yung batang yon. So, tinitingnan namin, gusto naming malaman kung nabully ba talaga siya previously. Yun po ang pinapa-establish namin sa aming mga counselors na nakadeploy na po doon sa schools. Okay, so, pero establisado na po na this was because of bullying? Meron po bang mental issues yung mga salarin? O sila po'y gumaganti? Ano po ba ang motibo? Well, ang tangi laming mababanggit lang namin, Kuya, nagkaroon kami ng access sa conversation ng dalawa. Yung magkaibigan na yon, yung isa grade 10, yung isa grade 9. Parang sinasabi na mayroon tayong misyon. Kumaga mayroon silang misyon na gagawin. At sinasabi nga nila na yung isa sinasabi na parang baka tayo makulong. So, sabi ng isa, hindi anak, hindi tayo sakop nung pagkakulong kasi minor tayo. So, pero yun yung conversation na yun ng dalawa. Kaya po ang ginawa ng DepEd, Corina, para lang siniseryoso po namin yun kahit sabihin natin na baka hindi unverified yun. Sineryoso namin yun at nag-declare po ng walang pasok po yung school at yung dalawang katabing school nung San Jose para lang of course malay natin kung totoo yun, para lang ma-preempt yung yung pangyayari kung mayroong plano pa talaga na i-expand yung pangyayari doon sa ibang school. So hanggang Friday po yung tatlong school doon na malapit sa school na yun ay sinuspend po hanggang Friday. Okay, yung isa pong pinag-uusapan ngayon, yung pagpapababa pa ng edad ng accountability, na mula 15, gagawin pang 12. Ano po ang tingin ninyo? Kayo po ba ay may kinalaman sa paggawa ng polisiya about criminal liability of minors? Kumbaga, gumagawa lang po kami ng policy. Diba yung child protection policy internal to DepEd ay nakabase rin po yan doon sa mga national laws, halimbawa anti-bullying, tapos itong iba pang batas na ipopromulgate ng ating mga eksperto. So kami po kasi sa edukasyon, mas mas kinikilingan namin yung ano pang magagawa ng edukasyon kaysa po doon sa punishment kaagad sa mga minors. But of course kami po sa DepEd ay pinapaubayan namin sa mga eksperto ano po yung pinaka-the best na gawin para maging deterrent po yung yung batas. Pero restorative justice po yung yung ating pong pinopromote sa edukasyon. Siyempre may liability po pero dapat po nakakiling po yan doon sa mga magulang, sa mga guardians. So kailan po kaya madedesisyonan itong tungkol sa age of accountability? Mag-aantay po kami ng patawag kung magkakaroon po ng public hearing ang Kongreso. Of course, magpa-participate po ang DepEd at doon po namin sasabihin yung position ng DepEd tungkol dyan. Mm-hmm.
Maraming salamat po sa inyong oras. DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Thank you po. Maraming salamat po. Kung ikaw ang magdedesisyon, ano ang gagawin mo? Nako, kung yung pababain yung edad ba ng criminal liability? I mean, after this entire incident, ano ba yung mga hakbang? Talaga bang pagpapababa ng age of criminal liability? Papa-homeschool ko na lang yung mga anak ko. Ipa-homeschool mo na lang yung mga anak mo. Oh my. Ay, nako. Well, talagang, Oo. for me talagang ito ay mula sa pagkabata pa lang eh. Hindi ba? Sa school, Yes. lahat ng mga hindi natin pinapansin ang mga realidad. Halimbawa, financial literacy, married life, sex education, criminal liability. Dapat maaga pa lang talaga nasasama na yan sa curriculum. For some reason, parang parang nahuhuli ang curriculum natin sa edukasyon. Like for example, social media and fake news. Ito yung mga bagong realidad na ng ating lipunan na hindi pa rin kasama sa makabagong curriculum. Yung mga life lessons, kumbaga, no, Yeah. na applicable na agad sa buhay. Yung applicable na Oo. kaagad sa buhay. Oo, kasi hanggang ngayon, ayaw pa rin natin ng divorce, ayaw pa rin natin ng... So, anong gagawin mo about married life? Most teenagers don't even know what it is to be a mother or a father. Oo. Kaya may mga teenage pregnancy, hindi ba? Dahil hindi ako mahilig sa math, bawasan na lang ng konti yung geometry at trigonometry at dagdagan na lang natin ng mga lessons tungkol sa Alam mo, financial literacy. payag ako dyan. Di ba? Ayoko rin ng trigo, ayoko rin ng geometry. Tama ka, Di ba? ha? Bawasan ng Oo. oras sa mathematics, dagdagan sa... Good manners and right conduct. Oo, Pwede. o kaya life lessons. Yan, life lessons. Oo, ay nako, ewan ko lang ha. Pag maging DepEd Secretary ka, yan ang gagawin mo, Yes, ha? bawasan ng math. Parang medyo bagay sa'yo. Yung salamin mo, yung ganyan, parang bagay sa'yo yon.